hindi ko linano pagkat dapat sana ay nasa Baguio ako ngayon. Unang-unang inisip ko na destinasyon bago babalik dito. Pero habang ako'y nag-iisip at siguro 30 minutes ako na nag-isip na kung saan ako pupunta, biglang nag-send ako ng message sa aking asawa. Sabi ko, magdadrive ako sa Cavite. So, ngayon, at nasa Cavite na ako, sabi ni Pastor Lawrence, mag-i-speak ka. Sabi ko, ano ang mensahe? Ano yung favorite mo? So, ngayon, hindi ko alam. Ito yung favorite ko, pero malamang may layunin ang Diyos kung bakit ito ay bigay ng teksto sa ngayon. Hindi na ako bago sa inyo. Sa inyo lang. I think pangatlong beses ng introduction ni Pastor Lawrence yan sa akin. So, sa next time, may memorize niya ako kung sino si Pastor. Ano ba ang tunay na layunin ng pagsamba? Minsan, ako rin ay nalilito. Dahil maraming mga bagay na kung saan naka-connecta sa ating mga ginagawa araw-araw. At naisip ko kung karapat-dapat nga ba akong magsamba sa Panginoon. Na nararamdaman ko na yung worship with God, yung connection with God, ay mayroong struggle. There's a struggle. Kung gusto mong damhin ang Panginoon sa iyong buhay, there's a real struggle. Sa tunay na pag-ahanap ng ugnayan sa Panginoon, at kung hindi natin bigyan ng pansin yun, pwede tayong sumamba, subalit yung ugnayan ay hindi magiging makatotohanan. Sa araw na ito, nais kong mangusap na ihayag sa inyo ang pag-usap ng Panginoon sa konteksto, ano ba ang layunin natin sa pagsamba. Dito sa nabasa natin is nabibigay ito na mensahe kapag dumarating ang undas. Tama ba? Bago ang undas ay una meron kang tinatawag na Palm Sunday. So yung Palm Sunday ay susunod yung yun na yung pagkamatay. Yung tawag ko yung Lord's Supper. Yan yung mga event na kung saan ay napakahalaga sa simbahan. At naniniwala ako na dahil ito ay napakahalaga, meron itong bigay na yung kung ano ang nagiging hangarin at layunin ng bawat mananampalataya. Bakit ginagawa ito? Pero bago natin tingnan yan, dahil maraming mga sa teksto na ito, marami tayong mapupulot na napakalagang mensahe.
mula sa mga gumaganap at lalo na sa mensahe ng Panginoon o kaya gumanap na napapaloob sa kwentong ito. Makita natin na itong sinulat ni San Matthew at sa katotohanan, ang lahat ng gospel writer ay meron silang mga nakwento, meron silang sinulat mula kay Matthew, kay Lucas, kay Marcos, maging kay Juan. So, napakalaga ang kwento ito. Napakalaga. Kaya, hindi may pagkaila sa simbahan, ito'y isang selebrasyon na hindi nililipat, kaya hindi inaalis. Ito'y napakalaga sa kanila din. So, ang tawag sa English ito is sinabi triumphal entry. I believe na itong titulo na ito, itong title na ito na triumphal entry, it's much more extensive yung pagkakwento kay Matthew. No? I believe na mas extensive yung pagkwento ni Matthew dito. At tinignan ko yung ibig ang Tagalog ng triumphal, ang word na yan ay pagtatagumpay o nagtatagumpay. Yun yung word, no? So, kasalukuyan yung pangyayari ng tatagumpay. At yung triumphal entry ay ibig sabihin matagumpay na pagpasok. So, tingnan niyo yung message na yun. It's a very good, it's a great message. It's a very meaningful message dahil ang succession ng events, yung pagkasunod ng pangyayari ay parang ang laki ng diferensya mula sa matagumpay o kay matagumpay na pagpasok, sumunod niya ay paghihirap ni Jesucristo at hanggang sa kanyang pagkapako sa cross at sa kanyang kamatayan. So yun yung succession of events. Dito, nais kong makita natin yung una dito, yung papaano binahayag ni Jesus yung kanyang layunin. At yung pag-direct niya sa layunin ito para sa mga alagad niya. Okay? So, tandaan natin yung punto na yan. So, it will unveil your true intention. Itong story will unveil the true intention of the Lord, and it direct that intentions, or Jesus Christ directed that intentions to His disciples. Lahat tayo ay kapag siguro, sino ba ang mga workers sa opisina, nagtatrabaho sa opisina sa inyo? So prior to yung mga kasalukuyan trabaho ngayon, malamang if siguro some of you, maybe not all of you, have asked to give your letter of intent kung sulat layunin ng iyong pagpasok sa trabaho, kay pagkuha sa trabaho. Makita ba, malalaman natin na kung tayo ay karapat-dapat o yung mga tanggap sa atin na company, alam nila kung mayroon tayong mga tutuhanan na layunin o kaya magandang layunin. But it will serve as a gauge kung tayo ay karapat-dapat kung sa ating papasukan. Dahil gusto mong makita ninyo na ang pangyayari nito, si Jesucristo, ay nais niyang
ipakita ano ba ang tunay niyang layunin dito. So sa nabasa natin, una ay naglalakbay si Kristo. Ngayon, patungo siya ngayon sa Jerusalem. Sa loob ng pangyayari na yan, maraming mga kaganapan. Sa apat na sumula, meron silang iba't ibang mga nailahan na pangyayari. At unique dito sa aklat ng Matthew, yung pagpasok ni Yesu Kristo na kung saan ang kanyang nabanggit na kukunin nila na hayop ay yung asno at ang kanyang bisiro. Yan, bisiro. At asno at kanyang bisiro. Yung mga ibang sumulat ay kung hindi bisiro, ay yung asno. But kay Apostol Matthew, ay ginamit niya yung word na yan. Doon naman sa kay Juan, sa kanyang paglalakbay, ang background niya, na kung saan sabi ko na maraming kaganapan sa panahon ito, ay ito yung kung saan si Yesu Cristo kanyang binisita yung kaibigan niya na si Lazaro na kanyang binuhay. Kaya nung malaman ng mga tao ang pagdating sa Kristo, ay gusto nila makita, gusto nila masilayan si Yesu Kristo. Malamang dahil meron silang inaasahan na makita. Okay, meron gusto nila makita ulit. Meron din mga tao na iba ang kanilang layunin. Yung layunin nila ay para pagigili kung ano yung mga lumalaghanap na nalalaman ng tao patungkol kay Kristo. May iba doon sa aklat ni Juan na gusto nilang patayin si Lazaro. At sa panahon niya ay mayroong mga nabubuo na movement o kaya ay hangarin na nag-fit si Yesu Cristo. Then, dito sa time nito ng kanyang paglalakbay, siya ay kung saan lumakbay ng napakalayo. And then he also, it is not just an easy journey dahil maliban sa mahaba yung kanyang ninakad, it is also an elevated terrain. Makyat. Saan bababa? Sinsan mahaba yung akyatin at saka yung paglusog. Importante na maintindihan natin ito. Yung part ng pangyayari ito. Sapagkat ito ay nagtuturo sa atin ng kalinawan yung nais ng Panginoon na maintindihan natin sa kanyang ginawa para sa atin. Yung layunin. So, ang pangyayari nito na napagod siya and then dumating siya sa punto na kung saan kailangan niyang ipahayag sa mga tao ang dapat na mangyari. But then, bago ang lahat, ay inayos niya muna lahat. So, pagdating nila sa lugar, sa paglalakbay na yan, siguro you can relate with Jesus Christ kung kayo ay naka-experience ng ganitong klase ng paglalakbay.
isang halimbawa ko dyan ay when we were still here sa Lord, meron isang elder ng Northern Luzon na siya ang namamahala sa 3 simbahan. At niyaya kami na makita yung kanyang ministry. So sabi niya tayo'y maglakad. Mula po sa unang worship service, after matapos yun, sabi niya, maglakad tayo patungod po sa second na simbahan kung sa magsa-service yun. So sabi niya, lalakarin na yun, lalakbayin na yun ng 3.5 hours. Pero kung mabagal, sabi niya, pwede 5 hours. So, pumayag kami, sumunod kami sa kanya. Kaya lang, yung sabi niya na kinuha niya ng 3 hours at kung mabagal, 5 hours, sa amin hindi. 6 hours. Yung aming nabunos paglalakbay. And then after, sa simbahan niya, we have to go to another church after that. So gabi na, actually. That is also another, yung set up ng paglalakbay. Kasi yan, maakyat. Yung akyatin yan is it will take you, I think, more than 2 kilometers na diretso yung maakyat. Steep. It's probably 45 degrees yung pag-akyat ko. Doon ko naranasan, although nung bata-bata pa ako, sanay ako sa lagaran. But then for quite some time, hindi ko na naging palakad ng ganun kalayo. Right before yung the middle ng journey na yan, halos mag-collapse na ako. And we get to the place probably around 6 o'clock. Nasa east. At talaga na kung ano ang makita ko doon na bigay na pagkain, eh, parang gusto mong sumabay. So that's an experience of yung journey na ganong klase ng kahirap. And so, Jesus Christ, ito yung kanyang karanasan. Then He is entering the place na kung saan He will finally deal with the plan that God provided for Him. And it was set, the plan was set by God Himself. At hindi lahat ng tao ay nalalaman yun. Maging ang kanyang mga alagad ay hindi nalalaman. So when they came to the place, ang sabi ng Panginoon, now they came to Bethphage, the Mount of Olives, sabi niya sa kanyang mga alagad, punta kayo sa isang lugar at makakita kayo ng isang asno at ng kanyang bisiyo. At sabi niya, kakalagin niyo yung tali at kukunin ninyo. At kung may magtatanong, sabihin niyo na ito ay gusto ng Panginoon. Now, yung part na yan is a very important part of this story. Dahil dito, makikita natin paano inihanda ng Panginoon yung pag-ahayag niya ng kanyang layunin. So, inutusan niya ang kanyang mga alagad. Then, yung kanyang mga disipulo, whether they are aware of the intention of Jesus Christ, the intention of Panginoon, or not. But most probably, they are not aware about His intention. So, dahil sila ay tagasunod ni Jesu Cristo, siyempre, normally, kung ano sasabihin ng Panginoon sa kanila,
They even raise any of a question of like, paano kung mayroong tatanggi sa pag-vote namin. So never in the narrative sa sulat na mayroong pagtatanong yung kanyang mga alaga. So they blindly follow the Lord. Well, because of that, ay naranasan nila ang kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Says they blindly listen to the Lord. Walang kailangan, sumunod sila. They experience themselves yung eksakto na nais ng Panginoon na mangyari. Okay? That's a big message. Napakagandang mensahe. Napakagandang indikasyon yan sa pananampalataya. Sapagkat tayo kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at hindi natin inaaral ito ng may pananalig at pananampalataya, then hindi magiging makatotohanan ang salita ng Diyos. Nakita nyo? Hindi magiging makabuuhan ang salita ng Diyos. So nangyari lamang na ang kanyang mga alagad sumunod at nangyari ang ninanais ng Panginoon. They were able to find the donkey in their colt at kinuha nila. At maging walang pagkakaalinlangan doon sa may-ari na ipagbawal ang pagkuha ng kanyang alaga. Now, for that matter, yung background na yan, nais kong maintindihan natin na yung tao na mag-share ng kanyang alaga, itong tao na ito ay hindi siya yung may yung kanyang status sa buhay ay bayan. Hindi siya yung mayaman. So, this is unique kay Matthew. Inilarawan niya yung kung ano ang kalagayan ng tao, yung payak na pamumuhay ng tao. Dahil, for a farmer na mayroong alaga at nakatali lang sa backyard niya, sa kanyang bakuran. Ito yung tinatawag na backyard farming. So it's a figure, makita natin na yung ginamit ni Kristo na kung saan pagkulan ng alaga ay isang pangkaraniwang tao, payak ang pamumuhay, pero ito ang napakalaga. Ito yung mensahe. Yung mensahe doon ay meron siyang ugnayan sa Panginoon. The moment na sabi ng alagad, ito ay kailangan ng Panginoon. Now, typically, ang isang tao na hindi mo nalalaman ang mga tao na pupunta sa bahay mo at kakalagin ang alaga mo at kanilang iilangin. Typically, mag-release na ng protest. Or kahit man lang sabihin na, o bakit ninyo kinakalag? Well, that is actually given, yung tanong na yan, no? Normally, it was written by the other Gospels, na bakit ninyo kinakalag? No? Bakit na tinutuwa? So, simply as to clarify, ano ba ang gustong gawin ng mga tao? But right at the moment, nung sinabi ng alagad na kailangan ng Panginoon, immediately, it connects to yung ugnayan ng tao ito sa Panginoon. Hindi man nalahad sa pangyayari ito kung paano sila nagkakilala, paano nila nakilala ng Panginoon. Might be overheard o kaya narinig niya mismo ang Panginoon na sa kanyang mga mensahe, yung ginawa niyang milagro. Noong moment
Even kung itong alaga ng taong ito sa kanyang payat na pamumuhay, iyan lang ang meron siya. Yun lang yung kayamanan niya. Now, ang mensahe ko, ang nais ng Panginoon na makita natin, yung ugnayan nila sa Panginoon. It will not come to a point for the man to struggle of giving up even kung ano yung meron siya, dahil meron siyang ugnayan sa Panginoon. There is a connection. There's a relationship that exists. A healthy relationship na yun. Ganun po yung servisyo sa Panginoon. Ganun po yung layunin ng pag-alay sa Panginoon. Pagsamba sa Panginoon. There should be a connection. So it will only take place kung tama ang ating layunin, ang ating tama yung ating puso. Na ang nananahan at nag-aari ay ang Panginoon. Hindi yung tayo. O kaya kung anong bagay. It is easy for us to give up anything for the Lord if we have that connection. Kung meron tayo. So nangyari yun, yun ang hindi. Now that God, when Jesus Christ is collecting everything for yung preparation ng temple entry. And after that, yung part na yan, and they brought the donkey. So, this is also unique for Matthew. Dahil, this is in any way, doon sa pagsulat ng sa Biblia. Minsan mayroong mga editorials na nalagay ko at part of yung nakalagi ko sa sinabi ng Panginoon na go, punta sa isang lugar, kung yung asmo, at pag may magtatanong sa Biblia, kailangan ng Panginoon. But then, mayroong, kumbaga pa yan dito, na inaalala nila yung kasulatan ng unang tipan. At inaalala nila dahil dyan, it's either itong pag-aalala nito na naintindihan lang nila noong si Kristo ngayon ay nabuhay na muli at nasa kanila ang banal na Espiritu. Importante na makita natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tingnan natin yung kwento, nakabugtong doon sa kanyang salita ng Diyos, ay itong sabi niya, this is to fulfill what was spoken to the prophet. So, paano nila nalaman yun? Maaring pagkalipas ng si Kristo ay nabuhay na muli at bumalik sa langit. At ang pagsabi diyan is the reason why other gospel writers ay hindi nakasama ito. Hindi nakalagay. Na in verse 5 ng Matthew, sabi diyan, sinasabi doon na say to the daughter of Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a foal, the foal of the donkey. So yun yung prophecy, yun yung sinulat. That is, again, ulitin ko, na ito ay nalahat lamang hindi on the event. It's not simultaneous on the event na nung sinabi ni Kristo, dinala yung donkey, they came up with this understanding. It probably take place when Jesus Christ resurrected and that He promised the Holy Spirit to come to them, that they have this realization, this understanding. Pero nakapagtagutan dito when they brought back the call. And dinala yung bisiro kay Yesu Cristo. Mayroong, kumbaga, immediate na reaction ng mga alagad. Yung immediate na reaction is to
to let Jesus Christ ride on the donkey, sa bisyo. Yung immediate na reaction ay para isakay si Kristo sa bisyo. Isang pangitain ng kung ang isang hari ay ihahayag yung kanyang pagiging hari at ito ay ililibot. That is a practice in the Old Testament ng mga Hudyo. Ililibot siya tapos ipopoklay yung kanyang coronation, yung pagkakalog siya sa kanya ng kanyang pagiging hari. So dito, makita ninyo na ang sinasabi ni Jesucristo na in the Gospel of Luke, I believe, na sabi niya, pupunta sila siya ngayon ay mamatay. Go back to Matthew, chapter 20, verse 7. Now Jesus was going up to Jerusalem he took the 12 disciples aside and said to them, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priest and the teacher of the law." So, i-predict niya yung kanyang kamatayan dito. But then, when they brought the donkey, yung asno sa kanyang bisiro, kung dinala yung bisiro sa kanya. Now, yung mga alagad, they want Jesus Christ to ride on the donkey. It's either intentional na siya ay ininimot na kukoronahan na hari. Probably that is their intention. Na iniisip nila na Jesus Christ will now take over Jerusalem. He will take over the kingship, the kingdom. So, maaaring gano'n yung kanilang iniisip. And they don't have any other understanding of the true intention of Jesus Christ, for that matter. So, lahat ng mga alagad, after they brought yung bisiro, yung kanilang mga malabal, yung bat, nalis, nilagay ko sa bisiro, and then nilakad nila sa daanan ng bisiro. At ang mga iba ay nag-alis ng kumuha ng mga palaspas at nilakad din. This is now to let yung mga tao understand na kahit itong mga tagasunod ni Kristo na pipilitin nila, even if they know Jesus Christ, sinabi niya na pupunta ako sa Jerusalem at ako ay papahirapan ng mga tao doon, yung mga Christian doon. Ako ay mamamatay doon. Kaya sinabi niya. Ngayon, yung mga alagad ni Kristo, in their own understanding, sa payag na kanilang pangunawa sa layunin ni Kristo, nais nilang pilitin at maari si Kristo ay sakupin ang Jerusalem. Itatag siya. So, sa mga tagasunod ng isang leader, kahit mahirap ang dinadanas ng isang leader na sinusunod nyo, nais nyo na kung saan siya ay aangat. So, this is a normal na pag-iisip ng tao. Ito yung, kumbaga, aspiration ng tao. Ito yung hinanais ng tao. Sana, hindi mamamatay ang si Kristo. Sana, hindi siya papahirapan. So, gawin natin. Dahil si Kristo mismo ang gumawa sa asno, nagbigay ng pagkos na kunin yung asno. Now, they make it themselves in their own way of interpreting the gesture of Jesus Christ, yung utos ni Kristo, na sa tingin nila, Jesus is ready to conquer Jerusalem. This is, and anyway, pag makita natin how the plan that God has made for His people, sometimes we go ahead of the plan of God. We plan something that is not appropriate for the
the time being. Hindi tugma doon sa panahon na yan. Now, Jesus Christ have planned that out na He will going to fulfill what was promised by God to Him to what? To make your realization of the kingdom of Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Maybe the kingdom of Israel or the Jews is the kingdom of Jesus Christ that He's going to establish. But then, hindi nila nakikita na yung intention na yan, then when He rode in the donkey, hindi siya nag-protest. Was not protesting. He meant it in different intention from the intention that man have come out. Iba yung intention ng mga tao. Jesus Christ had made his intention, He wrote that because it is right for Him to do so. To do yun. Ngunit hindi tanggapin ng tao yung pagpasok ni Jesus Christ in order to be persecuted and to die. Hindi tanggap ng tao yan, hindi pwede mangyari yan. But Jesus Christ had made it from the point na ito ang kanyang layunin. Now, what makes us sometimes fail to render the true service sa Panginoon? Kung tayo kumahawak sa ating sariling layunin, intention. When we hold on our own intention, well, probably, definitely, we are in the same vicinity, in the same occasion, but we are not fulfilling the Lord's intention. Yung intent ng Panginoon, yun po yung that's very, very important to be very careful with this aspect. Na sa tingin natin, ginagawa natin yung tama. But then it's different from the intention of God. Jesus is writing the call for that certain glorification that He will be attaining to be crowned as King of Kings. It's not the King of the Jews. And for Him to be crowned, kurunan siya, bilang hari ng mga hari, is for the fulfillment of our redemption, yung pagkaligtas natin. Ibang kaligtasan ng nais ng mga tao. Kaligtasan sa nangyari na ito, sabi ng nag-aaway yung mga alagad. O pag naging hari na si Kristo, gusto naging sa right hand ako, naging sa left hand ako. Nagkaroon ng mga argument. Yung mga iba, nagiging nagsaselos. Meron mga ganung pangayan sa loob na kanyang mga. But even then, Jesus Christ took the right to makasya. And one more thing, it's a very important part of this event, is that yung pagpuri ng mga tao, pagsigaw ng mga tao, ng papuri sa Panginoon. No? Verse 9, the crowd that went ahead of Him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Itong papuri, itong payag ng pagsamba sa Panginoon. Despite of the short-sightedness ng mga tao, pagkakulang ng paunan, at sila ay sumawa sa Panginoon. Jesus Christ took this for Him. Dahil in some other part of the scripture, may mga nag-protest, sabi, pakingilin mo yung mga tao na yan sa kanilang mga sinasabi. Sabi ng Panginoon, pag tumigil sila, yung mga bato ang
magsigaw ay magsamba. So, the worship, the service that was raised by the people, Jesus Christ took it. Kinuha niya yun, he accepted that offering from them. And so, this is an indication na sa ating pakikitungo sa Panginoon. When we come to church, and then we have the full-heartedly bringing up the offerings we have. Whatever that you know as offering, they have the short-sightedness. There's a big difference kung alam mo yung layunin ng Panginoon. Because you have all the means to offer, to sacrifice, to die in the service of God. Rather than when you are not aware of it after this event, yung mga tao na sumunod na nagsisigaw ng Hosanna to the Son of David, Hosanna in the highest. These are the people when Jesus Christ was presented to Pontius Pilate. These same people were shouting, "Crucify him! Crucify him!" Though Jesus Christ entertained their praises. And the big differences now, it is finally came to reality. But the reality is that you can never worship God in pretense. You can never be have short of understanding doon sa intention ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon. Because after of a successive after the certain events, the event will turn to be difficult. It is become easy for us to turn our back from the Lord. Ayaw natin nangyari yun, mga kapatid. Ayaw natin na dahil lang sa politika, we turn our back from the Lord. Ayaw natin na dahil sa ekonomiya, sa trabaho, we turn our back from the Lord. At imbis na yung sinisigaw natin, Hosanna, Son of David, blessed he is who comes in the name of the Lord. Now, we are cursing the Lord himself by saying, crucify him. We are so unfortunate to have that kind of situation. You don't like that. Ayaw nyo yan. Ayaw nyo na mangyari yan sa inyo. So, ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating pagkikutungo sa Kanya ay hindi magiging parang panlabas ang ating pagkikutungo sa Kanya. It must be on the intention that the Lord himself put into your own heart. So, ano ang mangyayari? Dahil darating ang araw na tayo'y susubitin ng mga pangyayari. Anong mga pagsubok sa ngayon na araw na ninyo? Praise God, nandito tayo lang. Purito po rin. Now, I am not sure everybody really na meron yung ganyang pananalig sa inyo. Dahil dito sa occasion na ito, maraming tao ang gusto humingin sa Panginoon. Maraming
na gusto pupunta doon. Obviously, may dalawa na grupo. Yung iba ay gusto patay si Kristo, yung iba ay para makapakinig kay Kristo. May pananampalataya. His disciples, although hindi naging maliwanag sa kanila yung ginawa ni Kristo, but then when the Holy Spirit came to them, when the Holy Spirit indwells them, they immediately realize what he says in Acts chapter 1. Makita natin Acts chapter 1. This is the only time na po sa atin naiintindihan nila the promise that Jesus Christ actually gave them. Verse 8, if it's not for you to know the times or days the Father has sent by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, in all the ends of the earth. So the Holy Spirit will going to give power and will make the apostles witnesses. So iba na pag nasa estado ng becoming witness. So alam na nila kung ano yung sinasabi nila. Okay? Doon sa una, nakita nila kung anong ginagawa ni Kristo. He performed miracles. He raised Lazarus from the dead. He feed the multitudes. And pinalaya yung mga may sakit, may mga devil possessed. Pinalaya niya yung mga tao. Kahit nakita nila yun, kahit nasilaya niya, namangha sila, but then, since the Holy Spirit is not in them, the time when Jesus Christ was held in the hands of the authority, nagbago ang isip nila. Sabi nila, bakit hindi niya gamitin yung power niya to free himself? Diba? So, maraming mga explanasyon ng tao na hindi naging maganda at tama doon sa pagplano ng Diyos, intention ng Panginoon. So, sa ating, pwede natin ipaliwanag ang lahat ng bagay sa ating abot ng ating alaman. But we can never explain the Word of God in our own. Hindi pwede natin ipaliwanag ang gawain ng Diyos sa ating pagiging isang dalubhasa sa kahit anong bagay. We can only explain and understand the Word of God through the Holy Spirit. So that is the point na kung bakit kahit yung mga apostol were able to have this appreciation and understanding after the Holy Spirit now resides in them. So this is for us, tayo mga kapatid, ano ang gusto na mangyari ng Panginoon sa atin. Then, inihayag ng Panginoon sa atin ngayon na hindi naging sapat na alam natin meron tayong gawain sa linggo, meron tayong pagsamba, hindi naging sapat. Dahil kung wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi maging totoo at tama ang mangyayari sa atin sa pag-sirvi sa Kanya. So, sabi ni, tutulungan tayo ni Apostol Pablo ang mga gagawin natin. In
letter of Paul, Philippians chapter 1, 27 to 30. Sabi niyo, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, so that you will be saved, and not by God. For it has been granted you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. So, ayan ni San Pablo na kailangan na tayo'y magiging ma-prove ng worthy sa gospel ng ating Panginoon at ginagawa natin lahat ng gusto ng Panginoon, whether nakikita tayo ng tao hindi. At kung meron man mag-persecute sa atin, you have to understand not to persecute Christ first. And so, we share in the persecutions of Christ. Dahil yan, we share with the glory of Christ. Kung ano ang glory ang meron ng Panginoon, because we are persecuted because of our faith, and we share with His glory. Sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 12 to 17, now therefore, as God chosen people, holy in their love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if only you have a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all, this virtuous put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule on your hearts, since as a member of one body, you are called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And 17, whatever you do, whether in words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So, yung mga paalala ni San Pablo na sa atin, it's because of you already have with you the Holy Spirit. So, again, yung layunin ng Panginoon na magiging hari ng mga hari now is directing us. One, for us to become the true follower of the King of Kings. Not pretension. Hindi na pretend na. Ang true follower. He's directing us to see kung ano yung gusto niya. It probably at the expense of being hated. May mga hatred tayo sa mga ibang tao. It's probably we are being ostracized. It's probably even the government is turning against us. Maraming mga tao na naghihirap sa ibang bansa dahil ang gobyerno ay gustong alisin ang Christians. And even then, dahil alam natin, just like the one who offered his yung donkey na yung kanyang bisig, he never asked the question. Because even if that is the only kabuhayan na meron siya, he's not holding it up. He's giving it away. And therefore, brothers and sisters, let us now become a true follower of the King of Kings. Let us now be ready to face all this struggle. Because the only time that we have is this journey, this limited time that God has provided, binigay sa atin. We can only live from
maybe 10 years, 20 years, 40 years. They the most probably can live in 100 years. But what is 100 years compared to eternity? We only be a good follower of the King of Kings, or we will never be. So you will have your time, your chances. Use yung talent na kaloob ng Panginoon. Take the opportunity. Get the most of the opportunity God has given you. Maaring mahirap, maaring maraming mga bagay na kumbaga umahagdan. But then take note, if it's all because you are a disciple of Christ, a follower of Christ, He's directing us. He is there leading us. He is the King of Kings. He rode the colt. He is now proclaimed as King of Kings. So what are you waiting for? Let us not be, should not be lagged behind. Should be proactive and have to make the time more easier for us in this journey. Kahit pa yan ay matarik, yan ay maakyat, we cross rivers or anything that would impede our journey with the Lord. As long as you have the Lord, you should always wear a smile. You should always be happy. For He is always there. He said, I will never leave you. I will never forsake you. That is the promise. That is the promise we can keep and we can hold. So mga kapatid, sana sa pamagitan niyan, it will leave a joyful heart in you. That when those who leave the way of the Lord, giving up their clothes and putting up palms around Jesus Christ, is not for but that pretension. It is for a real journey with the Lord, with all those joy in your heart. Not pretensions, not a fake joy, but it's a real joy. Because the fruit of the Holy Spirit is also joy. That is supposed to be what we're going to keep in us. Para hindi tayo magiging magkaroon ng alinlangan. Let's all together do that kind of service to the Lord. Amen.